Welcome to Donmar TV News Channel. Sa 41 pahinang resolusyon na sinulat ni Commissioner Amy Ferolino, dinismiss ng COMELEC First Division ang 3 consolidated disqualification cases laban kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa kawalan ng merito. Ito ang mga kasong isinampa ni Bonifacio Ilagan et al., Abubakar Mangelen at Akbayan et al. Sa kanilang desisyon, nilinaw ng dibisyon na hindi pwedeng i-apply kay Marcos ang perpetual disqualification sa ilalim ng Presidential Decree No. 1994 dahil naging epektibo lang ang batas noong January 1, 1986. At wala rin sa desisyon ng Court of Appeals na siya ay disqualified sa pagtakbo ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa huli, binigyang diin ng COMELEC First Division batay sa Supreme Court ruling sa kasong Republic of the Philippines versus Ferdinand Marcos II and Imelda Marcos, ang bigong paghahain ng income tax return ay hindi kasalanan na may kinalaman sa moral turpitude. Sinuri din ng dibisyon ang mga dokumento na isinumite ng respondent na nagpapakitang nagbayad ito ng kanyang tax deficiencies at penalties. Sa kanyang hiwalay na concurring opinion, sinabi ni Commissioner Marlon Casquejo na bumoto siya pabor sa pag-dismiss ng mga kaso. Ayon kay Casquejo, ang desisyon ng Court of Appeals ay pinal at wala sa kanilang jurisdiksyon upang ito ay baguhin. Samantala, sinabi naman ng petitioner na Akbayan, hindi pa tapos ang kanilang laban at mag-aapila sila sa COMELEC en banc. Ayon naman kay Attorney Howard Calleja, abogado ng petitioner sa Bonifacio Ilagan et al., na hindi na sila nagulat sa desisyon ng COMELEC First Division, pero patuloy nilang gagamitin ang lahat ng legal remedies. Sa kabila nito, pinuri naman ng kampo ni Marcos ang mga miyembro ng COMELEC First Division sa kanilang pag-dismiss sa umano'y nuisance petitions. Napatunayan din umanong guilty ang mga petitioner sa tahasang pagliligaw sa COMELEC sa pamamagitan ng kanilang maling paggamit ng mga probisyon ng batas. In line with their discipline campaign and platforms, the Lacson-Soto tandem said the country can transition to an endemic stage of COVID-19 as long as it is carefully planned out and is backed up with scientific data. Babalik ako sa consistency. It should be science-based and data-driven. Vice Presidential candidate Vicente Tito Soto III explains the country has sufficient budget for the treatment and recovery plan. He also stated that as experienced legislators, they are qualified to implement these laws. There is enough budget for treatment and prevention. Yun dapat ang magiging aksyon ng susunod na administrasyon pagdating sa pandemic, exit ng pandemic at pagtrato sa pandemic. Ngayon, babalik ako sa sinasabi namin lagi. Sa dami ng batas na aming ginawa, kasama itong batas ng 2022 budget, wala nang the best magpatupad nung kundi yung mga gumawa ng batas. Lacson also remains optimistic that they can convince the people to vote for them in spite of their straightforward tactics. He assures that Partido Reforma has concrete plans for the country. I always think strategically, Kung hindi man mapakinabangan sa 2022 elections yung aming pagpipresent as candidates, advocacy, platform, plano, wala yung entertainment, not so much. But ang focus namin talaga kung ano yung problema, ano yung mga solusyon. Meanwhile, the Lacson-Soto tandem also removed re-electionist Sherwin Gatchalian in their senatorial slate after he endorsed the BBM-Sara Uniteam during a proclamation rally on Tuesday. Lacson reiterates the importance of honesty, integrity, and loyalty, which he learned during his stay at the Philippine Military Academy. For Soto, this will help the public see which candidates will remain loyal to the country. In a tweet, Gatchalian said he respects the decision of Lacson and Soto. He also apologized for the misunderstanding he may have caused. The Lacson-Soto tandem dropped former Quezon City Mayor Herbert Bautista from their senatorial lineup yesterday. Alam mo kasi, hindi ko maintindihan kung bakit ako inaaway ng mga anti-Marcos. Gin-message na naman ako ba? Nako, Diyos ko, di automatic yung block ko na lang. Lutuin natin yung mga anti-Marcos. Makanta ako din. Len buang pa rin, kaya pala naghadukin. How puro ngaw mukhang binitin.
pipi na mimilipit, puro dakdak, walay utak. Ang tanong ko, ano ang nangyari sa rally ninyo? Oh my God, nilangaw. Ninangaw ang rally ninyo. Yan ba ang ipinagmamalaki ninyo na pag-aaway-away ninyo? Yan ba ang sinasabi ninyong anak ng magnanakaw? Yan ba ang sinasabi ninyong sinungaling? Yan ba ang sinabi ninyong anak ng diktador? Di ba? Ang inyong Santa Mama, sabi niya ayaw niyang tumakbo sa pagkapangulo kasi ni Santa Mama ayaw niyang tumakbo sa pagkapangulo kasi parang traidor daw siya sa bayan kapag tumakbo siya ng pangulo. Ano ang nangyari kay Santa Mama? Halos lahat na lang ata ng mga anghel sa kalangitan at demonyo sa kaimpyernuhan tinawag na para matatalo lang si BBM. Oh my gulay, Santissima Trinidad. Ayaw ko makaamoy ng tae kasi yung ibang kandidato sa kabila, alam mo kang bakit? Kulor nila tae, nagpalit sila ng pink. Tapos ang lakas-lakas pamamintas ng kanilang Santa Mama na si BBM daw ay sinungaling. Tapos itong mga followers ni Santa Mama, sinasabi, magnanakaw daw si Marcos. Pagtanungin mo naman kung ano ang ninakaw sa kanila ni Marcos, hindi man nila nasagot. Nagiging chismusa na lang, wala pang kwenta-kwenta na pagchichismis. Kasama sila ni Marisol, no? Si Marites at saka si Marisol nagsama. Kaya hanggang noon, simula noon hanggang ngayon, ang nangyayari, pintas ng pintas pa rin sila sa kandidato ko, sa kandidato natin. O tingnan ninyo ngayon, nandyan na nga kayo sa baluarte ninyo nagrally, wala pang mga nanonood sa inyo. O, yan ang napala ninyo sa paninira-nira ninyo kay Marcos. O, mga pinklawan, mamatay kayo sa inis. Oo nga, mga pintasira. Pintasira. Pasok kayo sa live ko, tapos magano-ano kayo. Kung hindi kayo makapasok, ay ginablock ko kayo, message nyo ko sa Messenger. Na ano man ka mo man? Ay! Pag alam nyo sa totoo lang, magbago na kayo. Remember, ang kandidato ninyo, tinawag na ang lahat ng santo sa kalangit-langitan. At lahat ng mga demonyo sa kaimpyernuhan. Kaya kung ano-ano na lang na mga salita, lutang na, damayin nyo pa kami. O, tanungin nyo pa ako doon sa live ko kung hindi among Sunday sa bagong cellphone ko. Sa mga bago ako, ganun yan, Sir, may bago ako sa Splok, mga pumunta sa nagarali, puro Marcos, binayaran pala. Pero sa totoo, wala pa pupunta. Meron ako video, sinigaw, Marcos pa rin. Ay, nako. Sir, may bago ako sa Splok, mga pumunta sa nagarali, puro Marcos. Uy, totoo yan. Ang pumunta sa nagarali, kasi doon po nagrally ang mga kampon ni Santa Mama. So, mayroon ditong nag-comment, may spoof, may splok, na ang mga iba daw kuno na pumunta doon, may gulay, mga Marcos. So, binayaran. Pero ang umiikot, alam mo kung anong umiikot na kwento? Binayaran daw yung mga tao na nag-attend sa Bulacan, sa Philippine Arena ng 200 pesos. Ang cheap nyo naman, ako kahit hindi ako nakapunta doon, pero ang cheap nyo naman, 200 pesos, binayaran ni Bongbong Marcos doon sa Philippine Arena. Kayo ata yung mga nagbayad sa mga followers ninyo eh. O, diba? Ay, nalanggid sa inyo talaga, mga alagad ni Santa Mama. Ang mangyari sa inyo dyan, hindi na Santa Mama. Ang darating na panahon, Santo Momo na ang labas. Ay, nalanggid. O, diba? So, meron video, yung isa natin ng mga followers, may video, ang sinisigaw Marcos. Tapos, alam mo, wag na kayong pasaway, wag kayong magpasaway. Yun ang sabi ni Santa Mama. Oh, come on, Santissima Trinidad Patawara. Hindi mo nga makontrol yung crowd, ang Pilipino pa kaya? Isipin ninyo ha.
Doon, sigaw, nag-arali, mag-speech na lang ang Santa Mama. Nag-message pa, huwag kayong pasaway, huwag kayong pasaway, huwag kayong pasaway. Oh, come on. Puro bayad ang mga utak talaga, puro lutang. Ako pa ngayon yung pinagbibintangan ninyo na binayaran ni Bongbong Marcos. Ako daw yung vlogger na binayaran ni Bongbong Marcos. Magkano daw ang binayad sa akin ni Bongbong Marcos? Hindi ko nga kilala personal si Bongbong Marcos. Pwede ba kapag halimbawa, kakampihan namin ang kandidato namin, binayaran na kaagad? Uy, mag-ingat yung mga kampo ni Santa Mama, ha? Baka mamaya magising na lang kayo sa katotohanan. Biyernes Santo ang mangyari, Santo Mumu ang labas ninyo. Hindi nyo man makita ang facial expression ko kung nakatawa ba ako o hindi. Eh mga lutang naman kayo, you cannot perceive what is real emotion of munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Ang sarap nyong talakan. Bahala kayo kung may maingayan. Mamaya may mag-comment na naman dyan na maingay. Ano mo yan, sunugin mo yung cellphone mo kung naingayan ka sa akin. Problema itong mga tao na ito. Bintang kayo ng bintang, bintang kayo ng bintang. Pag hindi kasi natin sagutin ito, akala ninyo, totoo na mga sinasabi ninyo. Papaniwalain ninyo yung mga tao na ang mga vlogger na nagsasalita, na kinakampihan, na kinakampanya ng maayos si BBM, ang inyong bukang bibig, yung mga mababaho ninyo na mga bibig, na parang imbornal, sobra pa sa imbornal, sobra pa sa septic tank, ang baho, kay mga taiman kayo, pasensya sa kumakain, mga dilawan man kayo, mga naging pinklawan, kung ano nang bintang ninyo sa mga vlogger ni Marcos. Tungin nyo sa amin, bayaran. Kayo ata yung bayaran eh. Problema kasi sa inyo, bintang ng bintang kayo. Kahit na ano pang sabihin ng Santa Mama ninyo, hindi panipaniwala yan sa karamihang ng mga Pilipino. Kaya ako, tingnan mo, nagtago na ako dito sa sandok para hindi ninyo makita kung ano yung galaw ng bunganga ko. Baka mamaya makita nyo pa yung ipin ko nito, magkalaglagan pa. Oh, may nakita pa ba kayo dito na pangit? May nakita pa ba kayo dito na butas-butas ang mukha? Wala na. Sandok na ang makita ninyo. Kaya mag-ingat kayo. Sandukin ko kayo dyan. Kung may hadukin kayo, may sandukin din ako. Inis na inis ang mga... Inis na inis ang mga santa. Hi sir, ang luwag. Bow. Kasi may hadukin eh. Kailangan kung may power yung isang Santa Mama, kailangan anuhin natin ito. Oh, diyan kumukuha ng lakas ang mga supporters ni Santa Mama sa kanyang hadukin. Siyempre ako ngayon, di maghanap ako ng props ko, sandukin. Oh, bakit? Bawal ba? Oh, sabi ni Santa Mama, huwag pasaway, huwag pasaway, huwag pasaway. Sarili mong kampo, sinasaway mo? Yate. Si Santa Mama nila ang bayaran. Bayaran siya ng mga komunista at mga alagad niya, puti sa Amerika. At si Tandang Loida, nakautang dila niya. Oh, nakautatang dila niya. Diba? My God, natawa ako eh. Huwag kayong pasaway, huwag kayong pasaway, huwag kayong pasaway. Kasi alam mo kung bakit? Nagsisigaw ang mga tao na Marcos. Hindi bastos hindi sa naging bastos yung mga nag-ano doon Pero kahit ipagsigawan ninyo ang inyong pangalan, hindi na kayo papaniwalaan. Yan ang napala ninyo. Kung mayroon kayong mga hadukin, mayroon din akong sandukin. Pati nga si Ma'am Tony, binabash na naman. Mamaya si Miss Carla Estrada na naman, BBM Sara. Uy, hello, alam nyo, totoo lang, yung mga nangbabash kay, yung mga nangbabash kay Tony Gonzaga, kung sa Ilongga, pawaitan na ni Tony Gonzaga. Bright si Tony, may paninindigan. Oh, hindi ninyo madadala. Ngayon, gamitin nyo pa ang inyong network na pinasara para lang na ibabas ninyo si Tony Gonzaga. Ay, kayo ang mga nagbabash kay Tony Gonzaga, nakakampi ni Santa Mama, kayo yung walang paninindigan. Tingnan mo, matapang si Tony,
Bright si Tony Gonzaga. Alam mo kung bakit? Yung kandidato na inakusahan ninyo na magnanakaw, anak ng diktador, na sinungaling, minahal at pinanindigan ng babae na iyan ni Tony Gonzaga. That's why I salute her. Hindi ninyo madadala. Hindi nyo kay. Ang problema kasi sa inyo, mga dilawan na pinklawan, ha, ang problema kasi sa inyo na mga alagad ni Santa Mama, i-cancel ninyo kaagad-agad. Cancel lang ang alam ninyo. Oh, bakit? Kailangan ba kayo talaga ni Tony Gonzaga? Mag-bash kayo, ibig sabihin, hindi kayo totoong follower ni Tony. Pag ibabash nyo si Tony, oh, parang ganun ang ginagawa ninyo sa amin eh. Lahat talaga ng mga vloggers ni BBM, sinisira nyo yung mga account. Binabanatan nyo ng hindi maganda. Sa totoo lang, ang problema kasi, kahit maglaki man yung mata ni Santa Mama nyo, hindi napapaniwalaan ng mga tao. Ang lakas-lakas pa magsabi na nagsinungaling daw si Bongbong Marcos. Yung Santa Mama ninyo, sinungaling. Kasi alam mo kung bakit. Di ba sinabi niya sa interview, ayaw niya tumakbo ng pagkapangulo? Ano ngayon na nangyari? Tapos kami sabihin ninyo nga bayaran kayo, sinando ko kayo mamaya Sabi ni Luna Simbahon Torres, Sir, dito sa amin dito sa amin, kanya-kanya kami ng gusto. At yung headquarters, puro volunteers. Ang dami talagang nagmamahal sa BBM. Grabe. Support sa mga tao. Okay? Quote sa bulsa. Sarili nilang gasto para makatulong para kay BBM. Tapos sasabihin nila, bayaran. Kapal talaga ng mga mukha ninyo, lalo na dito sa amin. Grabe kagabi. Di pa nga kami tapos, pinatay na ang ilaw sa plaza. Sa Ginguog Sulid kasi mga tao kay BBM Sara. Ganon, ika-cancel ninyo. Tingnan mo. Sabi ni Luna Simbahon, isa sa mga supporters ni BBM, kumukuha sila, dumudukot sila ng pera sa kanilang sariling bulsa para mairaos nila ang proclamation rally sa Ginguog kahit wala pong si BBM doon at saka si Inday Sara. Pero kayo, ano kayo? Pinaalis na daw sa PBB hosting po, mga bitter po sila, sir. Wala mang problema yan. At least, pinakita ni Tony Gonzaga. Sinura Honor, kung Sinura Honor, Imelda Papin at Elizabeth Oropesa ay certified na Bicolana pero si BBM ang sinuportahan nila. Yes, kudos to Nora Honor. May nakita akong picture, nakasuot siya ng, tawag nito, damit na kulay pula, nakataas ang kanyang kamay at may nakasulat na BBM. Sulit BBM si Nora Honor. Thank you so much. Ganun ang mga ninyo, ganun ang mga galawan ninyo, mga pinklawan, mga dilawan. Anong kinalaman ng trabaho ni Tony Gonzaga sa PBB? Alisin ninyo ng hosting? Kung ako kay Tony, di alis kung alis, di ba? Ang problema kasi sa inyo, yan, hindi kayo totoong Pilipino. Makasarili kayo, nasandok yung mga ego ninyo. Ngayon, nag-host pag-interview kay Tony, ibabash ninyo. Ay, Diyos ko, tanggalin daw si Tony Gonzaga sa Big Brother kasi kumampi siya kay BBM. Isipin mo. So kayo taong bayan, ang ganyan ba nagalawan ng mga kandidato? Ang ganyan ba nagalawan ng mga kandidato? Suportahan ninyo? Tanungin ko kayo taong bayan. Dito mo makikita, hindi lang basta-basta na artista si Tony Gonzaga. Hindi ko na tinitingnan na artista si Tony. Alam mo kung ano ang tingin ko kay Tony ngayon? Totoong Pilipino, may paninindigan, may puso para sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Hindi ko tinitingnan si Tony Gonzaga na artista. Tinitingnan ko siya na siya yung isang halimbawa ng tunay na Pilipino na handang manindigan. Kahit binabatikos ninyo ang kandidato na kanyang sinuportahan, wala siyang pakialam, mawalan siya ng trabaho. Hindi niya kinampihan si BBM. Alam mo kung ano ang kinampihan niya? Hindi lang si BBM, kundi ang sambayanang Pilipino na nais ng pagbabago sa bansang ito. Ganon, kasi kayo makikitid ang utak ninyo. Bakit idamay ninyo trabaho ng isa? Ibig sabihin pala, putulan kayo ng relasyon. Ang dami kayong nabigay na oportunidad sa inyo ni Tony Gonzaga. Kayo yung network na yan na ginakancel ninyong trabaho ni Tony, maya kayo. Kung hindi dahil kay Tony, may manood dyan sa PBB ninyo. Wala. Huwag kayong kung hindi magaling ang host dyan sa PBB, walang manood dyan sa Pinoy Big Brother.